Hello. Hello. Isa po mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Pati po sa ating FB Live viewers, good morning po. Lubos po ako nagpapasalamat sa panibagong araw po na ibigay po sa atin ng Panginoon na kung saan po na napinigyan po tayo ng oportunidad upang makapagtipon-tipon at makapagsama-sama upang makapakinig po ng kanyang mga salita. At ngayon po, para po sa ating opening prayer, atin po kantahin ang Taglay ng Ngalan. Ay, opening song po. So, uling stanza po tayo or tatayo. Pagkalabi po ka ng bawat niya, Lord God, para po kami tipong-tipong yan ang ligaray ni Dino,
siyang karaniwang mamanong salita, Lord God, na mabinuhin kayong kaorasan ng pamalalakad na pong indulog ng ito, Lord God. Ikaw po mamayakayang sa pagkakatalinukan at pag-yes ng dino para po ako siya malamang malibat na sa lesa rin yung kasamahan, Lord God. Lord, di kami naman kung makulong ako ng Lord God. Ikaw po, kung gusto ni Lord God, kanay kasi kung pusot ka isipan ko na ito, ang Lord God, ang Ama, Lord God. Yan ang Ama ng aranigin mo, ilan ng patuloy nitong maging sandata at atuganin, Lord God, yung mamiyal doon kami. Lord, makinya mo naman po patuloy nila kung idalangin, Lord God, yung kapatid mo pong kami po akayabay ngayon, hindi mo natin po kanya-kanya kadahilanan, Lord God, nawa, Lord God, ikay pong patuloy na matungkat ng namin mo naman po, Lord God. Lord God, mo magpalay pong kamat nila po ng pagkatiwa namin ang pagkakita ng mga pasalamatan, in Jesus' name we pray. Amen. Maraming mga po tayo. Bago po basahin ng Bible verse po, scripture reading po, tayo po muna po ay makakarinig po ng isang tanging bilang po na inihanda po ng magkapatid po na Sister Len at Sister Nikas.
Salamat po sa ating awitin na napakinggan. Ngayon po, inaalinyahan ko po ang lahat na ngayon po para po sa pagkala ko sa basa po ng ating scripture reading. Makikita po ang aming babasahin sa Genesis chapter 6 verse 9. Amin po itong babasahin sa wikang Tagalog. Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matubid at siglal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Purihin po ang salita ng Diyos. At manda pa rin mo po. Akin na po ninatawag ng ating pagsalita at si Father Michael Pato. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin, sa inyo, ganun din po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating pong FB viewers. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dadako sa ating pong pag-aaralan ngayon, ay magbibigay muna po ako ng awitin papuri sa ating Panginoon. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, pag-asang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, halina ang munting daigdig ko. Minsa'y nalalamig na rin ang araw, ihip ng hangin ay guminaw, nalulumon, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ng mundong nalalamig, kahit na umayo sa daang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib. Pinituan mo iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Ang padalalay at uhit, bawang sugawalang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sa ruko'y apawan, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang init ng mundong nalalamig, kahit na mayo sa daang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo
paliwanag sa tamang bilang natin po narinig. At ngayon po, kung mapapansin po natin sa ating pong screen TV, ang ating pong pinamagatan ay Walk with God. Ngayon mga kapatid, bago po tayo magsimula ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos dahil muli po akong tinayo dito sa harapan ninyo at dito sa likod ng pulpito upang patuloy na ako ay magamit sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kapag talagang di biro ang tumayo dito sa likod ng pulpitong ito. Pagkat kanina hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Lalo nung kahit mga pagkrap. Pero maraming salamat pa rin sa Panginoon. At ganoon din, napasalamatan ko rin yung mga naging instrumento at nag-encourage sa akin. Pagkat hindi ko na po sasabihin kung sino sila at alam nyo na kung sino kayo. Kaya maraming salamat at naway patuloy na kayo ay pagpalain ng Panginoon. At ngayon, sa ating pong scripture reading ay makikita po natin ang ating pong scripture reading ay Genesis 6:9. Kapag ito ay kinuha ko lamang mga kapatid dahil may nakasulat na walk with God at aking pong babasahin, sabi niya, si Noe ay lalaking matuwid at sakda noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Dito sa English, these are the generation of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. So, ito pong aking kinuha na ito, mga kapatid. Ito pong walk with God. Sapagkat ito ang ating pong tatalakayin ngayon tungkol sa paglakad na kasama ang Panginoong Diyos. At ang ating pong una na punto na ating pong pag-aaralan, ang punto na aking pong naisipan, ang una, lumakad na kasama ang pag-ibig sa Diyos. At bakit po mga kapatid ay laging nauuna yung pag-ibig sa Diyos? Dahil alam po natin na ang ating Panginoong Diyos ay ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ano po ang nasasabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya inuna ko to mga kapatid, ang pag-ibig, sapagkat dito tayo nabubuhay, dito tayo lumalakad. Dahil alam natin mga kapatid na hindi man tayo karapat-dapat sa Diyos, pero ano ang ginawa niya? Inibig pa rin tayo na kahit na tayo ay isang makasalanan na tao, ngunit ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang sa ganon ay magkaroon tayo ng paglapit sa Kanya. At sa ganon, ang ating gagawin ay lumapit lang tayo. Napakadali lang po na lumapit tayo sa ating Panginoong Yesus. Natanggapin lamang ang Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kung sino man sa atin na wala pang tunay na relasyon sa atin, na kinakailangan mga kapatid, sa panahon ngayon, alam natin na hindi natin nalalaman ang panahon na darating. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Kaya ano po ang ating pong ginagawa dito sa mundong ito, kundi lumapit sa ating Panginoon Jesucristo upang tanggapin si Jesus bilang sarili natin tagapagligtas. Sapagkat alam po natin na tayo ay nagsisihipig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Yun mga kapatid ay napakasimple lamang po yung unang punto na ito ay pinapakita ng Diyos na kinakailangan natin na tanggapin si Jesucristo bilang sarili natin tagapagligtas. At ganoon mga kapatid, sa ating pong pangalawang punto, ano ang next step natin pagtanggap natin sa ating Panginoon Jesucristo? Ano ang dapat natin gawin nung nakilala natin siya bilang sariling tagapagligtas? Ang pangalawang punto,
ay lumakad na kasama ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo makakapaglingkod sa Diyos kung hindi po natin tinanggap ang ating Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas. Sapagkat alam natin, kapag tayo mga kapatid ay nauubog sa mga bagay dito sa sanlibutan, alam natin na hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos. Sapagkat alam natin, mga kapatid, kung tayo ay naging Kristiyano, ang next step natin ay paglingkuran siya. Hebrews 10:25, na huwag natin sayangin ang pagtipon. Ito ay napakalaga sa atin nang tayo ay naging Kristiyano na sa ating pamumuhay. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na hindi po tayo tumalo sa mga gawain ng ating Panginoon. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, hindi ibig sabihin na tinanggap ko na ang ating Panginoon. Tinanggap ko na si Jesucristo bilang sarili kong tagapagligtas. Maliligtas naman ako kahit hindi ako maglilingkod sa Kanya. Siguro tama na yon. Kahit hindi na ako maglilingkod sa Kanya. Kahit hindi na ako mag-a-attend sa mga gawain niya. Alam ko sa buhay ko na tinanggap ko na si Jesucristo bilang sarili kong tagapagligtas. Ligtas na ako. Wala na ako dapat gawin. Dahil alam ko na meron na akong walang hanggang buhay. Sabi nga dun sa John 3:16. Pero hindi, mga kapatid. Doon pa lamang po magsisimula ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Doon pa lamang po mag-uumpisa ang paglilingkod mo sa Panginoong Diyos. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagpabaptize, ay tama na yon. Sapagkat kapag tinanggap mo ang Panginoon, hahanapin mo ang mga bagay sa Kanya. Hahanapin mo ang paglilingkod sa Kanya. Gagawin mo ang paraan. Gagawin mo ang lahat para makapaglingkod lamang sa Kanya. Na kung minsan, mga kapatid, talagang iniisip nila yon lagi. Na alam nila, tinanggap nila sa puso nila si Jesucristo. Yun nga sinabi ko na hindi na sila maglilingkod. Tama na yon dahil may kaligtasan na sila. Enough na yon upang hindi na sila maglingkod. Pero tayong tunay na nakakilala sa Panginoon Jesucristo, na hinahanap natin ang paglilingkod natin sa Diyos. Nang minsan talagang ang ating pamumuhay sa mundong ito, na kung minsan, mga kapatid, ay merong mga talagang umahad lang sa atin upang sa ganon ay hindi po tayo makapaglingkod sa Kanya. Marami tayong mga oras at pinaglilingkuran dito sa mundong ito. Marami tayong mga oras na ginagawa sa buhay natin kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. Aminin natin ang bawat sa atin na kahit na aktibo tayo sa paglilingkod ng Diyos, sa Diyos, alam natin na marami tayong mga ginagawa sa mundong ito. Nakakalungkot lamang, mga kapatid, ilang oras lang ang paglilingkod natin sa Diyos. Sa Bible study, sabihin po natin 1 oras yung Bible study. Yung choir practice, 1 oras, 2 oras. Ngayon, Sunday service, sa Lord's Supper natin, kalahating oras. Ngayon, sa preaching service natin, 1 oras. Sa prayer meeting natin, kalahating oras. Ilang pong oras na naibibigay po natin sa ating Panginoon, sa ating pong paglilingkod sa Kanya. 4 hours lamang po. Sa isang linggo, 4 na oras lamang ang ibinibigay natin sa Panginoon. Sa isang buwan, times natin sa 4. 4 times 4, 16 hours. 16 hours lamang, mga kapatid, na naibibigay natin sa paglilingkod sa Diyos dito, sa lugar na ito. Hindi ho ba napakaraming oras na ibinibigay natin sa mundo? Hindi ho ba? Napaka-konti. Marita, ipamamita mong paglilingkod kayo. Sapat ing bigyan ng blessing kaya katawan ng Ginoo. Sapat
itang biyaya na pagkalog na kaya katamo, itang oras na dapat tamong ipiye sa oras na ibibigay natin sa ating Panginoon. Na kahit na ano ang kabisihan natin, na kung minsan meron tayong mga lakad sa ating pamumuhay. Pero kung hindi naman ito valid or may ibibigay natin sa atin ang oras na paglilingkod sa Kanya. Marami kasing mga bagay na nagiging isang hadlang sa ating pamumuhay sa paglilingkod natin sa Kanya. Marami tayong mga nilalakaran, marami tayong mga ginagawa dito sa sanlibutan. Hindi natin ibinibigay yung nararapat sa Panginoong Diyos. Ibinibigay mo yung panahon, maraming oras sa mundong ito. Tulad ng ating mga pagtatrabaho. Kapag alam natin na kailangan natin mga kapatid ng trabaho, na kung minsan doon lagi maralas, maraming oras na binibigay natin sa mga bagay dito sa sanlibutan. Hindi natin binibigyan ng maraming panahon ang paglilingkod natin sa Panginoon. No man can serve two masters, sabi nga dito sa Matthew chapter 6 verse 24. Hindi tayo makakapaglingkod sa dalawa. Kung ikaw ay nagbibigay ng panahon sa kayamanan, ay duroon din ang iyong puso sa Panginoon. Maliban na lang kung talagang tayo, ang ating pangatlong punto na ating pong pag-aaral, may pag-ibig na tayo, may paglilingkod na tayo. Ngayon mga kapatid, ay magkakaroon po tayo ng pagtitiis. Lumakad na kasama ang pagtitiis sa Diyos. Nung nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos, ay magtatamo tayo mga kapatid ng mga kahirapan, ng mga unos sa buhay, tulad ni Pablo na naglilingkod sa Diyos, ng buong tapang na dumaan sa hirap, pagbuhusig, at ilang beses siyang pagkalunod sa dagat at sa kuna. Ngunit hindi siya tumigil. Dahil alam niya mga kapatid, na may nagpapalakas sa kanya, kundi ang ating Diyos. Hindi ibig sabihin na tayo ay mga kapatid ay tumanggap na sa Panginoong Jesucristo, naglilingkod na sa Kanya, ay hindi na po tayo magkakaroon ng kahirapan sa buhay dahil alam natin sa ating isip, sa puso natin na hindi na tayo mahihirapan dahil meron na tayong Diyos na tumutulong sa atin. Hindi po mga kapatid, magkakaroon po tayo ng pagsubok sa ating pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Sapagkat alam natin na si Pablo, noong unang panahon, ay siya ay manguusig bago siya naging Kristiyano. Bago ginamit ang ating Diyos. Biruin mo yun, talagang si Pablo, talagang ginagawa niya dati, yung mga Kristiyano, talagang inuusig niya, ginagawa niya ng hindi kaaya-aya sa mga Kristiyano, pero ano ginawa ng Diyos? Ginamit pa rin niya. Kaya yun, si Pablo talagang dumaan siya sa mga paghihirap sa buhay. Ngunit alam natin mga kapatid sa ating pong pamumuhay, kung meron tayong pagtitiwala sa Diyos, meron tayong ilaw, meron tayong mga salita na ating pong mga natutunan upang sa ganon ay maging sandata natin ito sa mga sakuna na dumarating sa ating buhay. Huwag tayong manlubaybay, mga kapatid, sapagkat alam natin na kapag may Diyos tayo sa buhay, kailanman hindi tayo pababayaan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong lakas mo, upang sa ganon ay makayanan mo ito sa tulong ng biyaya ng ating Panginoon.
2 Timothy chapter 2, verse 10. Sabi ni Pablo, 2 Timothy chapter 2, verse 10, sabi niya, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang mga kapatid, sapagkat alam natin noong unang panahon, maraming naglilingkod sa Panginoon na dumaan ng paghihirap sa kanilang pananampalataya. Acts 14:22. Acts 14:22, sabi niya, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ibig sabihin, mga alagad, marami sila. Maraming mga alagad na dumaan sa pagsubok. Ngunit ito ay nagtagumpay dahil alam nila ang Diyos ay laging umaalalay sa kanilang paglakad dito sa mundong ito. Sabi nga ni Pablo, datapwat hindi ko minahal ang aking buhay. Biruin mo yon, hindi niya minahal ang kanyang buhay, na kahit na ano ang kahirapan, kahit ano ang pag-uusig nila sa kanya, kahit anong nangyari sa kanyang sakuna. Ang sabi niya, datapwat hindi ko minahal ang aking buhay. Waring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking tungkulin. Ganun din tayo mga kapatid. Gagawin natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon upang matiis natin ang lahat ng mga kahirapan natin sa buhay. Ganun din po mga kapatid, alam natin si Jesucristo, nung siya'y dumanas ng mga libong sakit, nakita natin yung story ni Jesus Christ na kung paano siya naghirap dito sa mundong ito. Dahil ito ay nararapat. Naging matibay siya alang-alang sa kanyang Ama, ang Diyos. Ang pangatlong puntos natin na lumakad na kasama sa ating panalangin, ako ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Panginoon Diyos, sinasamba kita, pinupuri. Kaya mga kapatid, sa ating pong paglakad dito sa mundong ito, na kinakailangan sa ating Panginoon Diyos ay magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba. Sapagkat ang pagpapakumbaba, mga kapatid, ay dulot ng kapayapaan sa buhay natin. Ako'y naniniwala doon mga kapatid, kapag tayo ay nagpakumbaba, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating pag-iisip, sa ating puso, na kahit na anuman at dumaan sa ating pamumuhay, ay magkakaroon po tayo ng peace of mind kapag tayo ay magpapakumbaba sa lahat ng bagay. Maraming mga bagay sa pagpapakumbaba. Tulad ng mga tao na kuminsan ay ayaw nila sa atin. Na kuminsan na kahit na walang ginagawa sa atin. Pero tayo mga Kristiyano, dahil alam natin na huwag tayong magbigay ng anumang ikatitisod nila. Nagtutulot pa rin sa atin yung pagpapakumbaba sa harapan nila. Matthew 5:44, ibigin mo ang iyong kaaway. Sa atin po siguro ay mahirap gawin niyon. Ruguran mo yung kapatid mo. Kapatid mo, ruguran mo. Pero kaya tamo pong bilang Kristiyano, sa atin pong Kristiyano, ay magagawa natin yun sa tulong ng ating Panginoon. Magpapakumbaba tayo na kahit na anuman ang ginagawa nila sa atin, sapagkat alam natin na tayo ay anak ng Diyos, na kung minsan ay sinusubok tayo kung hanggang saan po tayo. Kaya meron po tayong mga salita ng Diyos, may pagpapakumbaba tayo sa kanila. Kaya mga kapatid, na kailangan sa ating pamumuhay, sa paglakad dito sa mundong ito, na kahit saan man tayo pumunta, ay dapat magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba sa lahat ng mga bagay. At panlima po mga kapatid, lumakad
na kasama ang kabanalan sa Diyos. Alam po natin mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon pa rin tayo ng mga kasalanan. Nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Kanya, sa pag-ibig natin sa Kanya, sa pagpapakumbaba natin sa Kanya, ay magagawa natin ang kabanalan sa Diyos. Sapagkat tayo mga Kristiyano ay kinakailangan na tayo ay maging asin at ilaw sa mundong ito. Matthew chapter 5 verse 13. Matthew chapter 5 verse 13. Ang sabi niya po ay, kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang anumang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at syukaran ng mga tao. Yun mga kapatid, kapag tayo ay nagkakaroon ng mga hindi kaaya-aya sa harapan ng mga tao na hindi mananampalataya, anong gagawin? Wala nang anumang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Minsan kasi mga kapatid, hindi natin napapansin ang ating sarili na nakakagawa na po tayo ng mga pagkakamali. May mga hindi po natin nalalaman na meron na po tayong mga nagagawang mali, kasalanan. Kaya maging aware po tayo mga kapatid dahil alam natin tayong mga Kristiyano ay ilaw sa sanlibutan. Huwag po natin siraan ang ating pong testimony sapagkat kapag may pagkakataon na meron po tayong mga nakasamang kaibigan na ibibigay natin ang mabuting balita sa kanila. Kapag nalaman nila na meron tayong mga kasalanan, pagkakamali, na kumisa na hindi po tayo pakikinggan. Hindi po tayo pakikinggan dahil po meron tayo pong mga hindi nagagawang tama sa harapan nila. Mahihirapan po tayo mag-witness sa kanila. Mahihirapan po tayong ilapit sa Panginoong Diyos. Mahirapan tayong mailapit ang kaluluwa nila sa Diyos dahil meron po tayong mga kasalanan pa. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid kahit saan man po tayo pumunta dito sa mundong ito, sapagkat alam natin na ang Diyos ay nakikita niya na kahit na anumang kaliit-liitan sulok sa mundong ito, kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan ay makikita ng Diyos. Hindi nakikita ng mga kapatid, pero ang Diyos ay nakikita niya. Pagkat alam natin mga kapatid, na pumupunta tayo sa mga iba-ibang lugar, tayo ay Kristiyano. Kapag nasa ibang lugar tayo, nasa ibang bansa tayo, hindi rin nakikita ng Diyos. Ay hindi rin nakikita ng tao. Hindi rin nakikita ang mga kapatid. Gagawa ko ako ng kasalanan. Pero ang Diyos nakikita niya kahit saan ka pumunta. Kasi mga kapatid, kung minsan tumatatak sa ating isip kapag malayo tayo sa mga kapatid. Ngayon, nandito tayo. Na parang banal tayo sa harapan ng bawat isa sa atin. Diba? Nagmamalinis tayo sa harapan ng mga kapatid natin. Pero paglabas natin dito, punta tayo sa mga ibang lugar, ano na kaya yung ginagawa natin sa buhay? May mga kasalanan pa ba tayong mga ginagawa? Kaya mga kapatid, ingat po tayo dahil alam ng Diyos ang lahat ng mga ginagawa natin. Hindi lang kayo, ako din. Kaya ako exempted, hindi ako exempted na parang ako ay banal. Nagkakamali din ako.
Ngunit kung alam mo na yung kasalanan na gagawin mo, kung ang kasalanan ay papunta sa'yo, may choice ka. At alam mo nang hindi ka aya-aya sa harapan ng Diyos na kung minsan, mga kapatid, ay ginagawa pa rin natin. Pero kung ikaw ay nagkamali lang, ay mararamdaman mo sa sarili mo, malulungkot ka na nakagawa ng kasalanan. May confess mo yon sa Panginoon. Ngunit kung sinasadya mo ito, ang kasalanan na ito, hindi karapat-dapat kaya-aya sa harapan ng Diyos. Magpatulong tayo sa Diyos. Kapag may tukso na lumalapit sa atin, manalangin tayo. Sapagkat ako'y naniniwala, nagagabayan tayo ng ating Panginoon sa ating paglakad upang maging banal tayo sa harapan ng Diyos at ganun din sa mga taong hindi mananampalataya. Sapagkat tayo ay magiging isang asin at ilaw sa harapan ng mga tao upang sa ganun ay hindi po tayo mahirapan na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat ito lamang ang ininanais natin na mailapit natin ang mga hindi mananampalataya at lalo na sa mga mahal natin sa buhay. Yun ang lagi natin idinadasal ng mga hindi mananampalataya or ang mga kamag-anak natin, ang pamilya natin na wala pang tunay na relasyon sa kanila. Sa ating pamumuhay, pag tayo ay nakita nilang banal tayo, gumagawa tayo ng mabuti at sinusundan natin ang mga salita ng Panginoon, ay hindi po tayo mahihirapan dahil may mga kalinisan na nakikita nila sa buhay natin. Kaya mga kapatid, naway maging banal tayo sa harapan ng mga tao at ganoon din po sa harapan ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 4, na dahil dito, pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at dakilang pangako na makibahagi tayo at ganoon din po sa kanyang kabanalan. Binahagi sa kanya, binahagi sa atin ang kabanalan upang sa ganoon sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano ay may sagawa natin ng mabuti, ang testimony natin sa mga tao. At ganoon din po mga kapatid, ang kahuli-huli ang punto, ang pang-anim, lumakad na kasama ang panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon mga kapatid, alam natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, panalangin kayong walang patid. Ngunit ito mga kapatid ay kinakailangan nung tayo ay lumakad na kasama ang pag-ibig sa Diyos. Ano ang ginawa natin? Nanalangin tayo, nagpasalamat tayo sa Kanya dahil sa Kanyang pag-ibig na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kinakailangan na tayo manalangin na magpasalamat sa Kanyang pag-ibig. At ganun din po, lumakad na kasama ang paglilingkod sa Diyos. Pinagdadasal natin na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod. Hindi lang natin tinanggap ang ating Panginoon, kundi tayo ay maglingkod sa Kanya. At pangatlo, na kinakailangan tayong manalangin dahil sa mga kahirapan natin sa buhay, na bigyan tayo ng katatagan sa ating pananampalataya sa Kanya. At magpasalamat tayo sa mga kahirapan. Hindi ibig sabihin na tayo ay naghihirap, ay hindi na po tayo magpapasalamat sa Kanya. Sapagkat alam natin kapag tayo ay nagpapasalamat sa Diyos at nananalangin sa Kanya, ay ito ay binibigay lamang mga kapatid upang ito ay maging matibay ang ating pananampalataya sa Kanya. At sa pangapat na lumakad na kasamang pagpapakumbaba sa Kanya, nahilingin natin sa Kanya, na manalangin tayo sa Kanya, na upang sa ganon ay magpakumbaba tayo sa lahat ng mga bagay. At ganon din po ay maging banal tayo. Tulungan tayo ng Diyos. Ipanalangin natin ang lahat ng mga kahinahan natin sa ating sarili, na mapagtagumpayan natin ang mga kahinahan natin sa ating sarili. Kaya kinakailangan na tayo po ay manalangin. Magsipanalangin tayo walang patid.
na ito ay hindi nawawala ang panalangin sapagkat ito ay makakatulong sa ating pong paglakad dito sa mundo ito. Kaya yung mga kapatid, i-review po natin ang ating pong puntos. Ang una po ay lumakad na kasama ang pag-ibig sa Diyos. At pangalawa, lumakad na kasama ang paglilingkod sa Diyos. At pangatlo, lumakad na kasama ang pagtitiis sa Diyos. At pangapat, lumakad na kasama ang pagpapakumbaba sa Diyos. At lumakad na kasama ang kabanalan sa Diyos. At lumakad na kasama ang panalangin na may pagpapasalamat sa Diyos. Ayun po mga kapatid, ang paglakad natin sa mundong ito, nakasakasama natin ang ating Diyos. Na kahit na anuman ang mangyari sa buhay natin, ay walang imposible sa Diyos na habang tayo nabubuhay, ay makakayanan natin ito hanggang sa uli, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Yesu Cristo. Kaya huwag po tayong tumigil sa paglilingkod, sa paglakad natin na kasama ang Diyos. Sapagkat alam natin mga kapatid, na ang Diyos na kailanman ay hindi po tayo iiwan, hindi po papabayaan. Maraming po salamat at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa manamin na mga Panginoon sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa hamon na ito na kami po ang iyong mga anak na tumanggap sa Panginoon sa Kristo. At dito, Panginoon, ay magsisimula ang aming pong paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng iyong pag-ibig ay may sasagawa namin ang paglilingkod sa inyo. At ganoon din po ang mga paghihirap namin sa buhay. Alam po namin na makakayanan namin ito, Panginoon. At ganoon din po sa aming pong pagpapakumbaba. Ay patuloy na tulungan niyo po kami at maging banal sa harapan mo at sa mga tao. At patuloy po kami magpasalamat sa anumang po mga nangyayari sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na nagbibigay ng lakas sa aming pong buhay upang sa Ginoong Panginoon ay maging matatag po kami sa aming pong araw-araw na pong buhay, sa aming paglakad dito sa mundo ito, sapagkat alam po namin na maraming mga kapagsubukan, maraming lang dito sa mundo ito. Sa tulong po ninyo, Panginoon, ay ito'y makakayanan po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangunguna, sa banal na Espiritu na patuloy na kumikilos sa amin po, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Purihin po ang Panginoon para sa mga na Panginoon ngayong araw. Na may patuloy natin piliin lumakad kasama ng Diyos sa pamagitan ng pagtanggap kay Yesu Cristo sa tapat na paglilingkod sa Kanya at pagtitiwala sa gitna ng mga pagsubok at pagpapakumbaba sa Kanyang kalooban. Habang ating pinagbubulay-bulayan ang mga salitang ating napakinggan, inaanyahan ko po ang lahat na umawit po ng magtiwala at sumunod siya sa Lord.
sa ating closing prayer. Ito ko na po tayo ni Brother John Mercado. Kailangan naman maraming salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin. Nakapakinig po kami ng inyong salita. Salamat naman sa inyong ginamit na nag-start siya po uli ng kanyang service. Magsalita sa pulpito ng instrumento niyo po. Salamat sa narinig namin mensahe, man, napakaganda po. Sa paglakad po namin dito sa mundo, kasama po namin dapat kayo sa lahat ng values na mauna kayo, Ama, mag-persevere kami at maging holy sa pagsunod ng pagiging holiness mo. Napakaganda ng mensahe, Ama, na nakita po namin na dahil sa iyong biyaya at grasya, ng kapatid po namin na binigyan na mo, nagbigay po siya ng oras, nag-aral po talaga ng iyong salita. Tama, nagpapasalamat kami sa pagkalit ng aming kapatid para naipayag po ang iyong salita. Dalangin namin naman na itong salita na narinig namin, ay practice po namin sa araw-araw ng buhay. May sa puso namin, na naituro po namin sa mahal po namin sa buhay. Mas lalo na po sa mga kapatid po namin na kapatid at mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa inyo at tumatanggap pa po sa inyo. Dalangin din namin naman, kapatid na yan, ginamit niyo po, ang anak na ginamit niyo po ngayong araw, patuloy po siyang magbigay ng oras para sa inyo. Mag-aaral po, dalangin namin na bigyan niyo po siya ng katalinuhan, ng lakas, lahat ng tulong na kailangan niya po para patuloy po ang service. Ama, dalangin din namin ang bawat isa po dito ang nakinig sa mensahe natin po siya at sa mga kapatid po namin, mga bisita man po dito sa FB Live na nakinig po sa iyong salita. Dalangin namin na i-bless mo po sila, patuloy po sila makarinig mo yung salita sa mga hindi pa po tumatanggap sa iyo, hindi pa po nakakalanig sa inyo. Napakagandang mensahe po ito dahil mas nakikilala pa po kayo, kaya dalangin namin na mahal in your lifetime. Mas makilala pa po nila kayo. Naman, napakaganda pa lang na binigay sa amin, nagpapasalamat kami. Patuloy namin din po yung puri at lahat binibigay po sa inyo. Kung dalangin po namin sa mga ni Jesus. Bago po tayo umalis, may announcement lang po si Brother Nix. Regarding po sa next week po, may pananghalian daw po nila, ganapin daw po wala Brother Live. Bali, iaanyahan daw po lahat. Bali, Thanksgiving siya, tsaka birthday niya.